Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippines Standard Time, 1:06 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubtob Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, isa mga biyan ka mainat nga hapon sa inyo nga tanan. Adlaw kada subong mga biyan sang Miyerkules, Abril 29 tuig 2026. We are down sa second to the last day no sang bulan sang Abril. Mayong hapon uloy naton tamyamon sa mayong hapon ang aton nga mga market vendors, aton nga mga jeepney drivers, taxi drivers, ang aton no nga mga construction workers kag syempre nung iban pagin naton nga mga mamumugon nga nagatutok na subong nga hapon sa pagpangalagad sang programa Balita Sosyal. Mga biyan sa kinaandan, ako ang inyong alagad, Marian Grace Aranyata, kag magaop na kita tubdob 1:55 subong nga Miyerkules. Mga biyan sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon, lakip mga biyan sa aton nga pag-istoryahan sa mga job seeker naton dira ha. May pagpatigayunon mga biyan nga Labor Day Job Fair ang aton nga Department of Labor and Employment Region 6 sa palaboton ininong nga May 1. So standby no hibaluon naton ano bala no nga mga industriya or sektor no ang nagapangita sang ubrano kag ano nga mga posissions ang sarang applyan sang aton dira nga mga job seeker. Baloon taman mga abyan no ining pagpanagtag sang aton man nga dole sang pila ka mga livelihood assistance kag syempre no sang tupad payout no or magahiwat sang tupad payout diri sa aton sa Iloilo City kadungan sa siniman nga Labor Day Job Fair kag sa iban pagid naton nga mga probinsya diri sa Western Visayas. And mga biyan, may mga espesyal kita nga bisita nga makaupod subong nga hapon gikan sa aton nga Commission on Filipinos
overseas. No, kung ginatawag nato nga CFO. Kasi some of you will ask ano bala ining CFO iti unlike sa aton nga Department of Migrant Workers, sa aton nga Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA, kag sang aton mga Department of Foreign Affairs, kumbaga mga biyano ang ining nga Commission on Filipinos Overseas. Hindi naton masami nga mabatiano ang ining ahensya sang gobyerno, but later on may makaupod kita mga abyan nga mga immigrant service officers gikan sa CFO para ipakilala sa aton, i-introduce sa aton ano bala ang CFO, ano ang mga programs and services, especially sa aton nga mga immigrants or those nga luyag mag-istar sa iban nga pungsod. For the meantime mga abyan, magakuha kita na isang pinaka-latest nga weather update kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Yari sa atong piyak nga linya si Ma'am Lenore Silvestres ang DOST Pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi, hello, good afternoon. Muna ang aton latest weather update para sa subong adlaw sang Wednesday, April 29, 2026. Easterlies ay nag-aapekto sa bilog nga pungsod. Diri naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man naton ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat kag panagoob, tugas ang easterlies. Mahina, tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon east to northeast nga magadalas ang makanay tubtob makasara na pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak kaginang alas 5:32 kaginang aga kag magatunod ini alas 6:02 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index para sa dakaron nga adlaw ay posible magalabot 41 to 42 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update. Halin diri sa may Iloilo Doppler radar station. Ako si Lenore Silvestre, madamo gid nga salamat. Yes. Ma'am Lenore, kahapon may mga lugar kita diri sa aton sa Iloilo nga nag-ulan, may winong sa subong ma'am nga adlaw Miyerkules, may ma-monitor bala kita nga mga areas nga nagaulan subong alauna. Well, base diri sa aton nga radar imagery, ma'am, sa subong ma'am, wala man kita ito may nakitaan nga mga significant mga pag-ulan subong oras. Ma'am, you've mentioned 41 to 42 degrees Celsius ang projected heat index na labot na bala naton ini Ma'am Lenore. Ang base sa aton nga latest nga ma'am, ang pinakataas pala nga na record natin ay 39 degrees Celsius. And ang ini ma'am nga 39 degrees Celsius, ano bala ang posible nga ma-experiensyahan sang aton nga publiko sa sinino nga heat index? Ma'am, ang posible kita maka-experience sang heat cramps kag heat exhaustion, and then sobra kang babad sa or bulad sa init ka adlaw, posible magalid ini sa heat stroke, ma'am. Okay, but because of this, Ma'am Lenore, any advice sa aton nga mga tagpalamati? Lang kita sa madamong nga tubig, stay hydrated, magsuksok lang kita sa mga lightweight, light colored clothing, kag if possible, likawan lang naton magpabulad gid sa init kadlaw. Okay, with this, Ma'am Lenore, madamo gyud nga salamat kag saliwat, maayong hapon sa imo. Welcome, ma'am. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestres ang DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinaka-latest nga weather update. So 39 degrees Celsius ang aton nga na record as ang pinakamataas naton nga na record nga heat index subong Miyerkules as of 1 PM, pero ang aton nga projected nga heat index mga abyang posible maglabot sa 41 to 42 degrees Celsius.
So sa mga kauturan naton dira ha, mga mamumugo naton no, especially those ha nga mga nagaubra no, nagapatial sa init sa aton nga mga traffic enforcers dira no, sa aton nga mga traffic aides, sa mga street sweeper naton, sa mga vendors naton, sa mga mangunguma naton. Kawan anay no ang pagbulad no sa init sang adlaw. Pero kung hindi gid malikawan, take a break no, mag-inom gid sang inyo nga tubig. Philippine Standard Time, launa, Jessie sa isa hapon. Mga abyan, as mentioned earlier, isa no sa mga mag-istoryahan naton subong nga hapon, ang palaaboton nga Labor Day Job Fair sa Department of Labor and Employment. Ang aton mga abyan nga Dole Regional Office 6 magahiwat sang job fair no, kung sa diin masobra sa 7,000 ka mga job vacancies ang igatanyag no sang 79 employers naton, lakip diri no ang 69 ka local employers kag pulo naton ka mga overseas companies. So gani no sa mga kauturan naton dira mga nagapangita no sang obra o kun mga nadulaan sang obra, mag-print gid no sang madamo nga resume para nga kung may makita kamo dira no nga interesado kamo nga mga kumpanya nga applyan, may preparado kamo nga resume. Manami no kay ti ang good thing diri no sa paghiwat naton sang job fair. Hindi mo na balak kinahanglan pa nga magkagto-kagto sa mga kompanya, maghatag sang imo nga resume dira mga biyan sa isa mismo ka venue sa Robinson's Place, Iloilo. Ara na dira no ang aton masobra sa 70 ka mga kumpanya nga sarang ninyo applyan. And you know mga abyan, ako din sa aton nga Dole, madamo-damo mga abyan no ang aton nga hard on the spot. Kiti based no sa mga previews naton nga mga job fair during Labor Day, nagalabot no sa ginatos or 500 plus ang mahar on the spot kag miara makita mga near hire. So hopefully no sa sining paghiwat naton sa job fair this coming May 1, all you need to do no is magpa-pre-register. May ara mga biyan no nga link ang aton nga Dole nga sarang ninyo makita no sa Dole nga Western Visayas nga Facebook page kung sa diin kamo pwede makapa-pre-register para pag abot ninyo sa venue hindi na kamo magpila para nga magpa-register. Ang pilahan nyo na lang gino ang pasulod sa area kung sa diin hiwaton ining job fair naton. Pero klaro ho naton mga benag accepted or pagabatunod no ang mga walk-in clients naton. Like for example, abi nag-decide kamo kaagaho na sang May 1 nga gusto ninyo gali mag-apply, pwede sa gihapon ang walk-in clients. Samtang mga biyan sa aton nga pagbalik, makaupod na naton mga biyan ang aton nga mga dinapit nga bisita. Gikan mga biyan sa Commission on Filipinos Overseas. Sa mga kauturan naton dira mga biyan ha, mga immigrants naton nga mga Filipino who are planning no nga mag live abroad, or for those no nga mga Filipina or Filipino no nga luyang magpamana no sa mga foreigner later on mga abyan pagpangayoon naton sa aton nga mga dinapit nga bisita. Ano bala no ang mga proseso no, ano ang kinahanglan nga mga papers, especially mga abyan nga may ara ini ginahiwat na pre-departure no nga orientation. So makaupo naton mga abyan sa aton nga pagbalik, i-introduce sa aton no ano bala ining Commission on Filipinos Overseas. Makaupo naton sanday Ma'am Judy Waing and si Ma'am Erlinda Pele, ang aton nga mga immigrant service officers gikan sa Commission on Filipinos Overseas. Mga abyan magabalik ang programa Balita Sosyal. Mabilis ang trivia, dagdag talino,
Heto na ang Dagling Kaalaman. Ang ba ninyo na inilunsad ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA ang mobile clinic at alagang OWA butika para sa mga OFW at kanilang pamilya? Magbibigay ang OWA ng libreng konsultasyon, diagnostic tests at essential medicines sa ilalim ng HIACA program ng PhilHealth. Una, ang Lab for All Medical and Clinical Laboratory Mobile Vehicle na libreng laboratory at check-up services direkta sa mga komunidad. Ikalawa, ang alagang OWA Butika na mabilis at libreng access sa gamot sa pamamagitan ng accredited pharmacy networks katuwang ang DOH, PhilHealth at iba pang partner establishments. Isang makabuluhang hakbang ito na nagbibigay katiyakan na sa usapin ng kalusugan. May kaagapay ang bawat OFW at pamilya niya. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Dagling Kaalaman, knowledge in a snap. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Killer Joe, go. Holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, itapwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Philippines Standard Time, 1:23 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, as mentioned earlier, no, subong nga hapon sa pagpangalagad sa programa Balita Sosyal, aton mga abyano nga makaupod ang duwa ka immigrant service officers gikan sa Commission on Filipinos Overseas. Ambay ko kaina mga abyano, maybe some of you no, masami naton nga mabatian ang DMW, ang OWA, ang aton no nga DFA. For those no nga first time nakabati no sa Commission on Filipinos Overseas, subong nga hapon mga abyano iga pakilala sang aton nga mga dinapit nga bisita ang aton nga Commission on Filipinos Overseas and pila sa mga programs and services. I believe no yari na sa aton nga Zoom ang aton nga mga bisita subong nga hapon, sanday Ma'am Judy Waing and si Ma'am Erlinda Pele, ang aton nga immigrant service officers from the Commission on Filipinos Overseas. Hi Ma'am Judy and Ma'am Erlinda, good afternoon po sa inyo, magandang hapon po. Una sa lahat, ang inyo pong munang pagbati sa ating mga tagapakinig. Yes. Yes, Ma'am Judy and Ma'am Erlinda, we would like to request siguro no to turn on yung microphone. Sige po. Sa ating mga tagapakinig no ngayong hapon, kasama po natin si Ma'am Judy Waing and si Ma'am Erlinda Pele, ang ating mga immigrant service officers from Commission on Filipinos Overseas. Interesting no ang aton nga okay mga yun. Ma'am, naririnig na po? Yes ma'am, loud and clear. Hello po. Sorry. Sige. Alright. Yes. Sige. Magandang hapon, Ma'am Judy and Ma'am Erlinda. Una sa lahat po yung pagbati niyo po sa ating mga tagapakinig.
Yan, magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig ng Balita Sosyal. Yun, sige. Ma'am Erlinda and Ma'am Judy, no, sabi ko nga kanina sa ating mga listeners, di tulad ng DMW, ng ating OWA at ang ating DFA, we seldom hear no, itong Commission on Filipinos Overseas, not unless po kung ikaw ay isang Filipino immigrants o balak mo pong manirahan sa ibang bansa. But for the benefit po ng ating mga tagapakinig, pwede nyo po bang ipakilala ano po ba yung Commission on Filipinos Overseas and yung mga programs and services po ng ating komisyon? Ang Commission on Filipinos Overseas po is a government agency under Office of the President. Ayan, so it was created June 16 of 1980 under Batas Pambansa 79. Okay, yung pinakamandato po namin is to promote and uphold the interests, rights, and welfare of Filipinos overseas and strengthen their ties with the motherland. Okay, yung mga programs naman po namin, number 1 na po dyan is the pre-departure orientation seminar. Okay, intended po ito para sa mga may mga immigrant or permanent resident na visa. Okay, required po to attend yung mga ages 20 up to 59 years old. Ayan. And then next po, yung mga anak po nila, yung mga 13 to 19 years old, sila naman po yung required na mag-attend ng peer counseling program naman po. So, binukod po namin yung programa for the peers dun sa mga kabataan compared dun sa mga adults kasi iba po yung mga concerns ng mga kabataan. And usually, nahihiya po sila na i-inform o sabihin yung mga concerns po nila kapag kasama nila yung mga magulang nila. So, medyo ibinukod po namin sila. And then, another program po namin yung mga Filipino spouses and other partners of foreign nationals. So, ito naman po yung mga, may mga partner or mga asawa na mga foreign nationals na required naman po sila to attend the guidance and counseling program. Ayan. So, sa ating guidance and counseling program, more information po si Ma'am Erlinda kasi she's one of the counselor po. Yun. Magandang hapon po sa lahat na tagapakinig po sa Radyo Pilipinas, no? Sa Balitang Sosyal. Ang ganda ng titulo, ma'am, na Balitang Sosyal. Social okay services. Po. So ako po ay isa sa mga counselors, guidance counselors ng Commission on Filipinos Overseas. So, isa ang guidance and counseling program sa mga programang pre-departure programs ng CIPO po. So, ito po ay binibigay po it's a mandatory program also para po sa mga Filipino na nag-asawa, mag-aasawa doon sa ibang bansa or may mga partners na mga foreign nationals. So, they have to register online and then, of course, attend the face-to-face. So, itong programa na to, wala siyang online na session kasi po tinatawag natin siyang guidance and counseling program. So the participant is really required to come to our offices to attend the guidance and counseling program, which is a 3-hour program po siya. And then pagkatapos po, kung ma-comply naman po ang mga requirements nila and then makatapos sila sa group at individual session, they will be issued the certificate po, which is a requirement by the immigration upon exit. So, wala pong makakalabas na immigrant or spouse or partner ng mga foreign nationals without the certificate from the Commission on Filipinos Overseas. Ayan po. Kaya po kami nag-conduct nitong community education program so that we can inform din po yung ating mga kababayan na may planong mag-migrate to, of course, undergo this activity prior to buying a ticket and migrating to different countries para po to avoid issues with immigration upon exit din po. Yes. Yan Ma'am Erlinda, you've mentioned earlier no, na kailangan face-to-face itong pre-departure natin. Dito po meron po ba tayong mga satellite offices sa iba't ibang mga region dito sa Pilipinas po? Yes, ma'am. Actually, we have 4 satellite offices. We call this extension offices. So the first we have is in Cebu, for those coming from the Visayas. We also have one in Davao, and then one in Baguio, and we just opened last year po our satellite office in
Cagayan de Oro City. Yes. Aside from that, we have desks sa mga airport. So we have NAIA 1 and NAIA 3. And we just opened last year po the Clark CFO desk. So marami naman po silang option aside from the main office which is located po in Pasay City. Yes. Pagdating po, Ma'am Judy, no, sa mga clients natin, ano po ba yung pinagkaiba ng clients ng DMW, ng OWA at DFA sa mga clients po ng CFO or Commission on Filipinos Overseas? Okay. For the DFA, ang mga kliyente po ng DFA, lahat ng Filipinos overseas. So regardless po kung ano yung kanilang residency status, kung temporary man yan, permanent, or irregular migrants. Yung mga irregular migrants, sila po yung mga undocumented and not properly documented. So yung mga undocumented, sila po yung walang dokumento o yung mga tinatawag na TNT. Yes. And then yung not properly documented, may dokumento pero hindi tama. So example, umalis po ng Pilipinas, ang hawak ay visit visa pero magtatrabaho pala sa ibang bansa. Yes. So may document siya pero mali. Dapat work visa. Di ba? Hindi po ba kapag magtatrabaho sa ibang bansa? So regardless po kung ano yung kanilang residency status, lahat po yan ay kliyente ng DFA. Ngayon, for the DMW and OWA, mga temporary migrants naman po. Particularly, yung mga OFWs, mga temporary migrants. Okay? And then, for the CFO naman, mga immigrants or permanent residents abroad. Yun. Ayun, so depende po sa visa ng isa. So immigrant po ang visa niya or permanent resident po ang visa, sa amin po na constituent yon. Yes. So OFW, doon naman po sa DMW and OWA. Yun. Sa makatuwid po, Ma'am Judy, yung CFO po natin ay for mga migrant natin, ng mga Filipinos. Yes po, tama po yun. Yung maninirahan na po permanently doon sa ibang bansa. Yes. And just to draw the line lang, Ma'am Judy, no, sino-sino po ba yung mga kliyente natin dito sa CFO po? Okay. Main clients po ng CFO are the Filipino immigrants or permanent residents, the Filipino spouses and other partners of foreign nationals, yung mga J1 visa holders, particular po ito sa US, the au pair visa holders, particular naman po ito sa Europe, the naturalized citizens, and then yung mga youth, Filipino youth overseas. Ayan. Yan po yung main clients ng CFO. Yes. And based po dyan, no, sa data ninyo, Ma'am Judy and Ma'am Erlinda, no, ano po ba yung pinakamarami nating mga kliyente, immigrants po ba, or yung spouse po ng mga foreign nationals natin? Okay, so sa ating pong data, statistics of Filipinos overseas, as of 2024, we have 10.5 million Filipinos overseas. Yun, ganun po siya karami. 62% of the 10.5 million are clients of the Commission on Filipinos Overseas. They are the permanent Filipino migrants po abroad. So medyo malaki ang porsyento ng ating permanent Filipino immigrants kaysa sa mga temporary migrants po natin. Yes. And of the... sige po, ma'am. Continue po. Okay. Dun sa ano naman po, ma'am, dun sa mga Filipino immigrants, ano po yan, mga nasa 2.7 million po, yung nag-register sa CFO. Ayan. So, ito po yung mga immigrants po, yung required po to attend the pre-departure orientation seminar. Ayun. So, nag-top naman po dyan is the US with siguro mga nasa 59% po of the 2.7 million. Pangalawa po is Canada, Japan, Australia, New Zealand, Italy, UK, Germany, SK or South Korea, and Spain. Yun. Ayun. Yan po yung top 10 countries of destination. Yes. Actually, yan po yung next ko na question. Curious po tayo if anong yung mga country destinations po, no, ng mga Filipino immigrants. But napansin po natin parang itong mga countries na ito ay mga developed countries. Ano kaya po yung mga pangunahing dahilan po or pangunahing dahilan kung bakit napili ito ng mga Filipinos, ng mga bansa po? Siguro dahil
doon nga ang target ng mga kababayan natin. Kaya marami ng mga kamag-anak sila na nandoon, and then they petition their family members to go there. So, since the US is the top country of destination, so a lot of Filipinos living in the US are petitioning their family members to also migrate in the same country. Yung ganun po. Yes. And usually po, aside from that, no, na family po, ano po yung pangunahing reason po na nakita natin or based on our data kung bakit sila nag-a-apply dyan po sa CFO? Usually po is family reunification to have a greener pasture. Yun. Yun po. Ayun, yun talaga ang main reason. Magkaroon ng improvement yung kanilang buhay. And syempre, US po is the number 1 po na bansa. Kaya yun po talaga ang kadalasang pinupuntahan. Yes. And for those naman, Ma'am Judy, no, and Ma'am Erlinda, na pumunta sa ibang bansa because of work, paano po natin minimake sure, no, or tinutulungan yung mga Filipino immigrants natin na maiwasan itong sinasabi natin na job mismatch, na halimbawa yung akala ng aplikante ay related sa profession nila yung work doon, no, sa ibang bansa. Pero pagdating iba pala yung job or iba yung uri ng trabaho na gagawin nila. Paano po natin tinutulungan ito, or how do we ensure po na walang job mismatch pagdating doon ng mga Filipino? Siguro yung kasi ang in charge po ng ating mga Filipinos, overseas Filipino workers is the DMW, the Department of Migrant Workers. So, alam ko sa kanila, meron din silang mga orientation na ginagawa. They have a lot of activities, actually po sa community level po, to inform our kapwa Pilipino regarding applying job abroad. Ano po. And then, sa kanila din po nanggagaling ang yung accredited, no, na mga employment agencies na naghihikayat ng ating mga kababayan para magtrabaho po abroad. So, tinitingnan po nila ito lahat. No? Kaya we encourage ang mga kababayan natin, wag po tayong meron kasing parang direct hire, hindi na tayo dumadaan sa tamang opisina ng gobyerno at proseso, sila po yung talagang napapahamak. Kaya, if you plan to work, coordinate with the Department of Migrant Workers so that you will be guided properly po on related to job availability or opportunities abroad. Yes. Yung sa PIDOS po natin, Ma'am Erlinda, no, how often do we conduct po yung ating pre-departure orientation seminar? Is it every day po or depende sa schedule natin? Sige, PIDOS. Si Ma'am Judy po. For PIDOS po, depende po sa country, ma'am. Yung US po natin, yung bound for US, everyday po yan. Same with Canada. Kasi nandun po yung bulk ng ng mga immigrants. So everyday po yan. Meron din po tayong online, meron din pong on-site. Ayan. For Europe, nasa twice a week po. And then same with Australia and New Zealand, nasa thrice a week na po siya ngayon. Okay, and then for Japan, twice a week naman po yan. Okay. Yun. Yung sa mga satellite offices po natin, same schedule din po yung sa ating mga PIDOS po. Okay. Sa satellite office kasi natin, medyo maliliit at konti yung ating mga personnel. So, may schedule sila. It's like US every Monday. Okay. Tuesday, different countries every day po. All as a PIDOS po yon at saka sa peer. But sa guidance and counseling program, it's daily po siya. Daily ang pagko-conduct natin ng guidance and counseling program. Yes. And dyan po sa ating main office po, sa isang araw, mga ilang kliyente po ang makikater natin or marireceive natin po na schedule? Mga average. Nasa average 2 to 300 persons daily po, from Monday to Friday. Yun, marami. Aside from, mas malaki po kasi Ma'am Marian ngayon yung percentage ng nag-go-off for online PIDOS. Kasi hindi na sila pupunta sa opisina.
Pero aside from that, nang nag-avail ng aming online orientation or pre-departure orientation and peer, kasi yun yung kinoconduct online, marami pa po, nasa 200 to 300 persons daily po ang pumunta sa opisina po namin. Okay. Pagdating naman po sa mga top, kanina po breakdown natin yung kumbaga top na mga destination na bansa. No? Pero dito po sa Pilipinas, meron po ba tayo mga top province of origin ng ating mga Filipino immigrants? Yes po, for provinces of origin, NCR po, nag-top naman. NCR and then Central Luzon, Calabar Zone, Ilocos Region, Central Visayas, and Western Visayas po pang-anim. At nag-top po ang Iloilo with 35,643 naman po. Yun. So medyo marami-rami na rin po ang mga nagpa-migrate from Iloilo. Yes. Opo, And ayun. sa So, Iloilo, mga marriage migrants, ma'am, ang top 8 po ang Western Visayas. Tapos second naman po yung Iloilo with a number of 4,569 marriage migrants coming from Iloilo alone. Yes. So, Ma'am, second po siya. for clarification, ma'am, yung Iloilo is top 2 for marriage po. For marriage migrants. Yes po, in Western Visayas. In Western Visayas. So are you planning? Baka naman po magbukas kayo dito ng satellite office sa Iloilo. Is there a plan na po ba? May plans po to extend, kaya lang hindi po natin alam kung saan. Yes. Hopefully Isa po po, no? siya sa napag-usapan. Isa po siya sa nabanggit. Yeah. Ayan. Pero wala pa pong final, no? Na ano talaga. Yes. Sa mga tagapakinig po natin, ma'am, no, na who would like to apply, ano po ba yung mga step-by-step na process po na kailangan pagdaanan ng ating mga kliyente? Okay, for those who are attending the pre-departure orientation seminar, kailangan po nilang, actually depende po may on-site po kasi and online. Pero kailangan po ng registration beforehand. So, kailangan lang po nilang i-access yung aming website para sa schedule ng seminar. Ayun. And then, kung on-site po yan, pipili na lang po sila ng available na schedule. And then, tsaka po sila pupunta dito sa office. And then, for online naman po, yung mga assigned officers ang magbibigay sa kanila ng schedule. Okay. Ayun. So, dapat po merong registration po muna. Yeah. Pero meron po ba tayong mga cases na parang hindi po na-approve yung CFO clearance and ano po yung posibleng dahilan? Bihira lang po, Ma'am Marian. Cases po na hindi po siya ma-approve, usually po nasa guidance and counseling program. So, hindi lang po siya talaga ma-release ang certificate if we are sure na her life or his life will be endangered paglating niya po doon sa bansang pupuntahan. Yes. Kasi ang guidance and counseling program natin, medyo marami-rami siya ng requirements. Because we want to identify some issues, concerns na pwede nilang ma-experience pagdating nila doon. Example, the foreign national has criminal case. So, gano'n. So, tinitingnan natin yan. And sometimes we involve the family in making decision for the issuance of the certificate. Kasi kung in danger ang buhay niya pagdating doon, syempre hindi natin siya pwedeng i-release. Yes. Di po ba? Yes. Yung ganun po. Pero bihira lang naman po. Bihira lang nangyayari, pero meron na din nangyayari po. Yes. But for those, ma'am, no, for example, those Filipino or Filipina po na naka-experience ng conflict no, with their partners or foreign national na partner, can they ask help po sa ating CFO? Yes, ma'am. Yes po. Actually po, during the guidance and counseling session, we provide them with communication link so that if they need our help, they can easily contact directly the counselor or the office in that matter po. And one of the important information that we provide them is to provide yung mga linkages where they can seek for help, especially if they experience problems and difficulties with their foreign spouses po. So, meron na po tayong mga
ganitong cases po na na-handle dyan sa CFO for the past years? Marami po, ma'am. Actually, we have a team in our department. They're called the case officers po. So they handle cases of Filipino permanent migrants. Hindi lang naman po kasi ang mga spouses ng mga Filipino, spouses ng foreign nationals ang nagkakaproblema. There are other immigrants also na nagkakaproblema. So we have good number of case officers who are handling cases of Filipinos who are having difficulty in other countries po. Yun. And Ma'am Judy and Ma'am Erlinda, before I let you go, no, meron po ba kayong mga advice sa ating mga tagapakinig po na plano po na mag-migrate or those who would like to avail the services po ng ating Commission on Filipinos Overseas? Okay, para po sa mga may balak, eto na, nandito na, na-issuehan na po ng mga immigrant visa, wag po yung kakalimutan ng aming office, ang Commission on Filipinos Overseas. Kailangan po dumaan tayo sa tamang proseso para maiwasan po natin na magkaroon ng mga inconveniences pagdating na po ng date ng travel ninyo o pagdating po sa airport. Okay, so yung Commission on Filipinos Overseas, cfo.gov.ph lang po yung aming website. Ayan. So, make sure po na dumaan sa tamang proseso para maiwasan po na magkaroon ng problema. Yun. Kay Ma'am Erlinda, Ma'am, any advice po? Sige. Yeah, in addition po, especially for our Filipino married migrants, siguro ang pinakauna is bago kayo bumili ng ticket, dapat may certificate na from the Commission on Filipinos Overseas para hindi tayo magka-problema sa mga flights at sa kagastos po natin, ano. And then, nakalista po kasi sa aming website, when you register po, yung mga requirements. So, dapat dala po natin yon lahat. Kasi kung kompleto sa requirements, wala tayong issues na nakikita, immediately on that day naman, nare-release ang certificate. So, konti lang po yung mga nahuhold sila for some time because they do not have the right requirements po when they come to our office. So, yun po. So, ayan, bago kayo mag-register po, basahin po lahat ng mga reminders po natin. Nasa website lang po natin yun talaga. Lahat. Additional po, ma'am. Sige po, ma'am. Mabilis lang naman po yung registration, yung pagkuha ng appointment. So, wag na po silang kumuha pa o sa mga fixers. No, yun. Baka may mga fixers. Fixers, naniningil yan ng mga 4,000, 5,000. Madali lang naman po yung makakuha ng registration o makaregister o makakuha ng appointment. At ang babayaran lang po ay 30 pesos for the documentary stamp tax. Yun. At kung online naman po yan, additional lang po na kumbaga convenience fee na mga nasa 50 pesos lang. So, hindi po lalagpas ng 100 pesos. Yes, hindi kailangan gumasto ng... avoid po natin ng fixers. Yes. Hindi kailangan gumasto po, Ma'am Judy and Ma'am Erlinda ng thousands of pesos para makakuha. Yes. Yes, tama po yun. Yun. With this, Ma'am Judy and Ma'am Erlinda, maraming salamat po sa inyo sa pagbibigay ng oras dito po sa Radyo Pilipinas Iloilo at sa pagbabahagi po ng mga impormasyon mula dyan sa Commission on Filipinos Overseas. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Salamat po. Salamat po, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga abyan. Sanday Ma'am Judy Waing and Ma'am Erlinda Pele, ang ating mga Immigrant Service Officers gikan sa Commission on Filipinos Overseas. Klaro, mga abyan, na may balayran nga 30 pesos, hindi kinahanglan nga maggasto para sa appointment. Sakto to, no? Basi bala may magkontrata dira sa inyo, no, for appointment. Sukton ka mo, linibo, perde pa ka mo. So, gin-mention mga abyan, no, sang aton man nga mga dinapit nga bisita. Lakip mga abyan, no, sa mga services nga ginatanya sang aton nga CFO amo ining pre-departure orientation seminar nga kinahanglan no nga handaan o kinahanglan no nga mag-undergo ang aton nga mga Filipino immigrants. Kailangan mga abyan, no, may ara ka mo sang certificate. So, lakip mga abyan sa aton nga mga
kliyente no sang aton nga CFO. Amo ini no ang mga Filipino immigrants nga luyag no nga magpuyo sa iban nga pungsod permanente. Lakip man diri no mga asawa o kon partners sang foreign nationals. Mga Filipino au pairs nato. Muni sila no ang mga pila sa mga kliyente sang aton nga CFO. Ang top countries naton mga binogin mention kay ina United States, may ara man kita no sang Canada, may ara man kita sang Japan. Kag kita diri mga biyan sa aton sa Western Visayas, Iloilo ang top 2 sa Western Visayas. Pero sa kabilugan no ang Western Visayas, top 8 sa bugos nga Pilipinas. Ang Iloilo no pag-abot sa spouse marriage according diri no sa aton nga mga dinapit nga bisita or those bala nga mga Filipino o kon mga Filipina nga may karelasyon no nga foreign nationals. Hopefully no with this no nga statistics, hopefully kasi pa man lang no matigayon ang pagtuko sang satellite office diriya sa aton. So once again, madamo gid nga salamat na sa aton nga mga dinapit nga bisita, Ma'am Judy and Ma'am Erlinda, ang aton nga mga immigrant service officers from Commission on Filipinos Overseas. Philippine Standard Time, 1:51 sa hapon. Mga biyan sa ibang pagid naton nga mga balita. Magahiwat mga biyan ang aton nga Department of Labor and Employment sang orientation no, para sa aton nga mga pilot beneficiary sang tupad tuloy pasada program. Huwaton inino kadungan man sa Labor Day Job Fair on May 1. May ara kita mga biyan 75 ka mga drivers or mga beneficiaries nga gintumod nga ang ila no biyahe o kon ruta buntatala tagbak to city proper. So sa sulod mga biyan sang 20 ka adlaw ang inino nga mga driver naton according diri kay Ma'am Melissa Navarra ang ato no nga Assistant Regional Director sang Dollar Region 6. Sa sulod sa isa ka adlaw kinahanglan nila no mag-render sang anong ka oras nga biyahe. So probably no mga 2 to 3 kalibot ini no sang aton nga mga driver kag pagasweldohan ini sila mga biyan sa idalom sang aton nga tupad tuloy pasada. Nabato nila mga biyan no ang minimum nga sweldohanay diri sa aton sa Western Visayas. Magluwas sa sweldo, may mga PPEs man ni sila no nga pagbatunon gikan sa aton nga dole. So ang target beneficiaries aton nga mga traditional jeepney drivers sa iTransco, ikaw DTC kag WVTC. So siguro no pagtapos sa siniman nga orientation will start no ang aton nga tupad tuloy pasada program sang dole in partnership with LTFRB. Nami no kay timi ara kita sang mga kaagay sini nga mga programa intended for our drivers or sa aton nga transport sector. This is on top mga ben ha sa ginahatag pagid nga mga bulig sang nanoy tuhay nga ahensya sang gobyerno papareho na lang sang cash relief assistance sang aton nga DSWD. So last time natapos na ang pagpanagtag sa mga tricycle drivers naton sa mga municipalities. So hulat-hulat kita kiti last time gimpahayag man sang aton nga Regional Director Joselito Estember nga target man naton mahatagan no ang mga drivers pagid jeepney drivers naton ang TNVS. So hulat-hulato naton kung saan o schedule o saan o naka-schedule no ang pagpanagtag sang CRA worth 5,000 pesos. Kag syempre hindi naman pagkalimtan ang fuel subsidy
sang aton no nga LTFRB kan sang aton man no nga city government. May ginapanghatag no sa aton nga mga jeepney driver o kung mga drivers nato no diri sa Western Visayas. Philippine Standard Time launa 55 sa hapon. Wala na kita sa nabilin nga oras sa aton man nga pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Thank you no kay Mama Lilibet French ang aton man nga Philippine Information Agency Iloilo for helping us no nga makalink halay Ma'am Judy and Ma'am Erlinda. Thank you so much sa inyong nga pagtutok subong kahapon and thank you man sa amon mga katuwang teknika. Sa studio, Engineer Roy Luwi Kaipang kag sa amon transmitter, Sir Jeffrey Bitita. By the way, subong nga adlaw mga beno ang Cake Festival. Duwaton ini mga biyano subong nga hapon or nag-start na no dira sa Iloilo SM Terminal Market. Lantawon naton mga biyano ano ay hanya disenyo sang cake ang madaog later on. This is the second year already no sang aton nga Cake Festival. Matamis subong puno sang katamis ang syudad sang Iloilo. Nami ginano kay ti Iloilo City is the city of love. Namit dugangan mo pagid ka unsang cake tamis. Grabe no dugang pagid ang sweetness. So congratulations no and good luck sa mga participants naton dira sa Cake Festival. Shout out no kay Sir Brian, kay Chef Brian. Ang nangin bisita man naton diri no sa programa Balita Sosyal. Mga biyan ako na lang gid si Marian Grace Erenyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo